Ngayon, titignan natin ang isa sa mga 200 series motherboard ng MSI, ang Z270 Gaming M5. Para sa mga hindi nakakalam, ang Z200 series ng MSI ay para sa mga 7th gen processors ng Intel. So ito, titignan natin ang Z270 Gaming M5 ng MSI. Ang motherboard na ito ay may ATX form factor at color scheme na black and gray accents na nandun rin sa shrouds at chipset heatsink. Meron itong Intel Z270 chipset na supported ang bagong Intel Kaby Lake processors pati na ang Skylake. Although may mga ibang motherboards dyan na kaya mag-run ng Intel Kaby Lake processors kahit na naka Z170 chipset ka pa. Basta updated ang inyong drivers or motherboard BIOS. So pumunta naman tayo sa mismong motherboard. Sa gitna makikita natin ang 1151 socket para sa ating 1151 processors katulad ng Intel Kaby Lake at Skylake. Sa gilid naman makikita natin ang 4 na DDR4 slots na kaya mag-support up to 3800 MHz OC at max memory size na 64GB. Nasa baba naman yan ang ating chipset heatsink na merong MSI logo at umiilaw din yan kapag in-on. Katabi naman yan ang ating tatlong PCIe x16, tatlong PCIe x1 at dalawang M.2 slot. Isa sa mga M.2 slot na yon ay merong M.2 shield na nakakadagdag ng aesthetics plus additional cooling dahil meron itong built-in thermal pads. Diyan din natin makikita ang LED pose indicator at mga I/O ports ranging to HD audio to USB 3.0. Sa gilid naman natin makikita ang ating U.2 port, 6 na SATA ports at isang naka-angle na USB 3.0 port. Pumunta naman tayo sa ating I/O panel. Meron itong isang PS2 mouse and keyboard combo port, tatlong USB 2.0 port, isa dyan ay para sa BIOS flashback, isang clear CMOS button, isang display port, isang HDMI port, isang USB 3.1 Gen 2 Type A port, isang USB 3.1 Gen 2 Type C port, isang LAN, isang USB 3.0 Gen 1 Type A port, isang optical SPDIF out connector at 5 audio jacks. Para naman ma-power up ang motherboard na to, kailangan natin isang 24-pin at 8-pin connector. So tignan naman natin ang mga kasamang items pag binili nyo tong product na ito. So una, ang thank you note from MSI, pwede nyo i-register ang product nyo sa kanilang website. Pangalawa, quick installation guide. Diyan makikita kung paano i-install ang mga iba-ibang hardwares sa inyong motherboard. Sunod naman ay ang I/O shield. Makikita nyo meron itong MSI Dragon logo at red and black accents. SLI bridge kung gusto nyo mag-SLI. Dalawang LED connector para makapag-sync ang LED ng motherboard at ng external LED nyo. 6 na SATA cables. So kung marami kayong mga hard drives or SSD, hindi na kayo mamumblema sa SATA cables. Sunod naman ang user guide ng Z270 Gaming M5. Diyan nyo makikita kung paano ma-debug ang inyong motherboard. MSI driver and utilities disk. So kung wala kayong internet, pwede nyo itong gamitin pero make sure na i-update nyo siya kagad. Stickers naman para sa pag-manage ng inyong mga cables, pwede nyo silang i-label para di kayo malito. At lastly, ang sikat na gaming badge ng MSI. So overall, ang motherboard na to ay ginawa para sa ating mga enthusiasts at gamers. Kung makikita nyo, meron siyang magandang aesthetics as well as maraming features para mapaganda yung gaming performance nyo at experience. Katulad dyan ng pwede kayong mag-SLI, meron kayong 4 na slots para sa RAM at iba pa. So overall, okay na okay itong motherboard na to kung mag-upgrade kayo para sa isang ATX motherboard or di kaya gusto nyo mag-SLI gaming. So, kung nagustuhan nyo yung video, i-like nyo. Kung hindi naman, i-dislike. At kung may mga comments kayo, mag-comment lang kayo sa comment section dyan sa baba. At huwag nyo rin kalimutang mag-subscribe. So, maraming salamat sa MSI para sa pagpapahiram nitong Z270 Gaming M5. First nyo lang makikitahin dito sa Pinoy Rig Enthusiast. So, overall, kung nagawa nyo na yung mga like, dislike, subscribe. See you at the next episode.